Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Senadora Grace Poe na chairman ng Senate Finance Committee na kompleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa sa 2025 national budget. Sa kabila yan ng mga ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may blanco ang ilang pahina. At nakatutok si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. By the way po, si Raul Manuel sumabit lang nung pinasabog na ni Congressman Ungab, una nagsalita si Amy Marcos, ngunit wala pong bisa ang salita niya. Hindi siya ganong pinakinggan kasi nga ayaw na mabudol ng mga tao, baka budol na naman yun. No? Pero nung nagsalita na po itong si Congressman Ungab, dun na po pumutok ang lahat-lahat. Ito po si Senator Grace Poe. Ito po. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified. Okay. Madam Grace Poe, doon sa enroll bill, wala naman sinasabing may kulang doon. Kasi doon nga pagbabasian yung GAA. Ang problema, yung bicameral committee report, marami pong kulang na numero. Uulitin ko na naman ito eh. In-explain ko na to kay Mr. Kilay eh. Ngayon, i-explain ko na naman ito kay Grace Poe. Napakahirap po bang intindihin ang sinasabi ng reporter na yung bicameral committee report, hindi po tinutukoy dito yung GAA o yung enrolled bill. Kasi nalagyan na po ng numero yun. Hindi nga pwedeng pirmaan yung GAA o yung General Appropriation Act kung kulang-kulang po yung enrolled bill. Ang tanong, sino ang nagdoktor o nagmagic doon sa bicameral report? Naku, ang hirap pong intindihan kapag gusto mong coveran yung katarantaduhan na nangyari. Ano? Ang hirap talagang pag-ano-anuhin yung inyong mga bagay-bagay na hindi nyo mapagtatakpan yan. Wala kayong magagawa dyan. Kailangan mahanap natin yung mga magician. Sino-sino yung mga magician? Kasama ka ba sa mga magician? Senadora Grace Poe? And in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll. Oo, ba't umalis ka? Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson. Hindi, umalis siya, umalis. Mga kareaksyon, umalis po. Tumatakas po si Grace po, tumatakas.
Nagsasalita po siya, pero habang nagsasalita siya, tumatakas. Tumatakas po si Grace po, mga ka-reaction. Importante doon sa Ayan. BICAM. Ayan. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon. Tumatakas. Which should really be a reference. In fact, Tumatakas. also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Si Marikina Tumakas! Tumakas si Grace po. Mahirap bang intindihin yun, mga ka-reaction? Itong si Grace po, isa pa itong nagpapauto sa sarili niyang kasinungalingan. Mantagin mo yan, Grace po. Ha? Yung enroll bill, 100% meron ng mga number yun. Kasi nga, hindi pwedeng maging gaa yan, hindi pwedeng maging gaa kung kulang ng number yan. Ang tanong, sino ang nag-magic doon sa enroll bill bago nakarating sa presidente, yung bicameral committee report, sino ang nagpuno doon sa mga numero? Sino ang nagpuno doon sa mga numero? Sino ang nag-fill in the blank? Sino ang nag-fill? Nag-fill in the blank. Sino ang nag-fill? Nag-fill in the blank. Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Wala. Yeah? Tayo niyo sumagot. Pakta yung sagutin. If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga Grabe ang kakapalan ng mukha mo, ma'am. Grabe ang kakapalan ng mukha mo, hindi ka sumasagot. Ikaw yung pumalit kay Saldico, di ba? Di ba miyembro ka ng BICAM? Wala, na-explain na lahat. Paano na-explain lahat? Ha? Etong si Kilay, mali-mali nga ang eksplanasyon pa ganon-ganon, mamaya, mahuhulog din siya dun sa katotohanan na kailangan tanungin kapag mayroong blanco. Tapos ikaw, sinasabi mo, na-explain na lahat. Ba, ibang klase ka rin, mama. Ha? Tingnan po ninyo, tumatakbo po si Stella Kimbo. Stella Kimbo, Stella Kimbo, 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 Stella Kimbo. Ito, tumatakas din po ito. Na-enroll bill namin. si Marikina Representatives Tumakas po si Grace po. Ito naman po si Stella Kimbo, Kimbo, Kimbo. Oh, ito, tingnan po natin. Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Tayo niyo sumagot. Pakta yung sagutin. If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Na-explain na Na-explain lahat. na lahat. Nasagot na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga Nasagot na lahat. Si SP. Nasagot na lahat. Ma'am, bakit pag sumagot ka parang umuhungol ka? Nasagot na lahat. Si SP. Mantagin po ninyo yun, isang kongresista, tinuturing na may utak pero hindi marunong magsalita. Meron ka bang tinatago, madam? Stella Kimbo, may tinatago ka? Oh, narinig ni Tamba, hindi nagsalita si Stella Kimbo. Nag-ingat, bigyan mo siya ng plus 10 million. 10 million palakpak. Di, oh, magaling talaga si Stella Kimbo, yung ating bagong appropriation chairman. Okay? Committee Chairman Appropriation, bigyan mo ng plus 10 million, 10 million. Okay, yung check ng palakpak, 10 million palakpak, ganoon. Magaling po si Stella Kimbo kung ganoon, mga ka-reaction. Ito po, si Raul Manuel, huwag niyo pong pakinggan, sumabit lang to eh. Sumabit lang. Nung nagpasabog na po si Congressman Ungab, sumabit na po to. Huwag na natin pakinggan, ha.
Yan ang BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report na niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025. Okay, nakikita po ninyo itong tatlong papel na to. Ito po, explica po natin dito yung pinaka mababaw na explica. Explain po natin, tatakpan ko yung mukha ko. So, para po maintindihan po ng ating mga reaction, kung ano pong tinutukoy natin, kasi baka sa yung iba yan. Ito pong sa taas yun ng Bicameral Conference Committee report yan. Nakikita po ninyo? Ayan o. Ayan po. Bicameral. Tanggalin po natin yung filter. Ayan, okay. Nakikita nyo na po. Ang nasa taas yung po yung Bicameral Conference Report. Bicameral Conference Committee Report na kung saan mga ka-reaction. Dito po sa taas, yung Bicameral Conference Committee Report, dito po yung may mga blanco-blanco. Dito, yung natuklasan po ni Congressman Ungab. Okay? Tsaka ni Jaime Marcos. Tapos, mahilig sumabit itong si Raul, isa pong si Raulo, diyan sa may kongreso, sumabit siya. So, tatlo daw sila. Tapos sumabit din yung isang convicted child abuser na si Franz Castro. So, Bicameral Conference Committee report, dito sa General Appropriation Bill, dun sa GAB, dito na po na kumpleto. Ang hinahanap po natin mga ka-reaction, ang sinasagot po ni Bobong Marcos, ni Kilay, tsaka ni Puet, ang sinasagot po nila yung General Appropriation Act, yung GAA. Siyempre yung GAA, wala nang blanco dyan. Kasi nga yung ipinasang General Appropriation Bill, yung nasa gitna, nalagyan na po na doktor na magic na, nalagyan na ng pera. Ang problema natin ngayon, itong Bicameral Conference Committee report, papaano nagkaroon ng numero yung GAB? Sinong naglagay ng numero dun sa GAB? Na hindi dumadaan sa tamang proseso na kung saan kapag pumirma na ang mga congressman at senador, dito pa lang sa Bicameral Conference Committee report, mga ka-reaction, hindi na pwedeng pakialaman yan. Sign na yan. Pumirma na yan. Ano na yan? Final and executory na yan. Didiretso na yan dito sa General Appropriation Bill. Kasi, kung may papalitan pa sila dyan at pumirma na, sabi nga ni Pangulong Duterte, kung typographical error lang pwede, yung or, and, basta typographical error, pwera lang yung pera. Pwera lang yung numero. Bawal po yun. Ngayon, ang hinahanap ni Congressman Ungab, tsaka yung kanyang grupo, sino ang naglagay ng numero dito sa General Appropriation Bill, yung nasa gitna, yung GAB. Pinipilit sagutin ni Kilay na dito raw sa General Appropriation Bill, walang blank. Sinasagot din niya ni Grace po, dito raw sa General Appropriation Bill, walang blank. Sinabi rin niya ni Bobong Marcos, dito raw sa General Appropriation Bill, yung pinirmahan niya, walang blank. Tama nga naman, walang blank. Sinong nagsabing may blank yun? Kasi kung may blank yun, hindi pwedeng pirmahan ng ating Bobong Marcos. Ang problema natin ngayon, sino ang naglagay ng numero? Pinapaikot-ikot po tayo mga ka-reaction ng mga politikong ito. Ang tingin nila sa atin mga mangmang, mga bobo at mga tanga. So kung ang tingin nila sa atin mga bobo, mga mangmang at mga tanga, sila lang yung matalino. Kapag nag-explain sila sa atin, kinakailangan natin silang pakinggan. Kung anong sinabi nila, yun ang katotohanan. Ganon. Ganon yun. Kung anong sinabi ninyo, yun ang katotohanan. Palagay ko hindi ganon yun eh. Palagay ko po hindi ganon. Kasi kung sinasabi ni Kilay, kasinungalingan, sinasabi ni Ortega ay isang pamumulitika lamang. Ha? At sinasabi ng maraming mga
kaalyado ni Tambaluslos, si Tambaluslos nga hindi pa sumasagot eh. Hindi pa sumasagot. Pinapabayaan niya sumagot na sumagot ang kanyang mga lipores. Pero siya mismo hindi pa sumasagot. Mantagin mo, sinabi ni Balbasarado, ni Ortega, na isa lang daw pamumulitika yan at gusto lang ibalik yung mga tinapyes na budget katulad ng 2 billion sa Vice President. Mantagin mo yun. Ang talino ni Ortega, kaagad na konekta niya sa BP Sara yung problema nila. Problema nila. Ngayon, pinasa nila kay BP. Oh, hindi. Kaya kayo nagugulo kasi gusto mo lang maibalik yung 2 billion. Galing yan, no? Plus 10 million si Ortega. Alright, 10 million palakpak. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito makikita po natin dito mga ka-reaction na talagang patuloy tayong nililinlang, nililito, at para hindi tayo makapag-focus sa ating hinahanap at sa ating gustong madiskubre sino, ilan sila, sino-sino sila ang gumalaw upang mabuo ang mga numero doon sa Bicameral Conference Committee Report na hindi po alam ng kinatawan ng maraming miyembro ng Kongreso at ng Senado. Ngayon, ang tanong, paano nila lulusutan ito? Lulusutan nga nila ito. Alam mo, minsan, marami na pong nag-iisip. Minsan, marami nang nawawalan ng tiwala sa Kongreso, nawawalan ng tiwala sa Senado, at nawawalan ng tiwala sa Supreme Court. Bakit? Sinasabi ng ibang nagko-comments, dadali nila sa Supreme Court, di ba may issue yung heavy luggage? Yung kay Tamba, doon sa Okada, na kung di umano, kung totoo man yun, di po natin sinasabing totoo ha, alimbawa lang totoo yun, na na-impluensya ni Tambaluslos yung mga judge dyan sa Supreme Court. Siyempre, kung ikaw, irereklamo mo ito na makakapagpahamak o magkakaroon ng malaking implikasyon kay Tambaluslos, Bobong Marcos, kay Kilay, kay Grace Po, at pwede palang impluensyaan yung Supreme Court, anong gagawin natin? Saan pa tayo tatakbo? Di po ba? Saan pa tatakbo ang taong bayan? Pero, sabi nga, however, kung alimbawa naman hindi totoo na kayang impluensya ng isang katulad ni Tambaluslos yung Supreme Court, di mas maganda. May pagkakataon tayo, katulad po ng COMELEC. Ang dami po nilang mga kapalpakan. Ngayon, magpiprint na naman sila ng bagong balota dahil meron na namang temporary restraining order na inilabas ang Supreme Court na nagsasabing dapat hindi pigilan yung mga tao na tumakbo kahit wala silang national machinery. Ngayon mga ka-reaction, ito po ang malaking katanungan ngayon. Bakit hindi pa nagsasalita si Tamba? Bakit pinipilit ni Bobong Marcos na kumpleto ang papel na pinirmahan niya? Hindi ba niya naiintindihan, hindi naman siya ang issue dito? Bakit sila, pilit ng pilit, sila ang sumasagot, katulad ni Bobong Marcos tsaka ni Tandang Bersamin, na bakit sila ang patuloy na sumasagot sa atin na in the first place, kung titignan natin ang problema, ay wala dapat sa kanila. Dapat nasa bicameral. Ngayon, nagtatanong ngayon, napapaisip ang taong bayan mga ka-reaction. Baka may kinalaman ang Malacanang kung sino man ang naglagay ng numero doon sa mga blanco na ipinakita ni Congressman Ungab. Kaya sila ang nagkakandarapang sumagot sa mga katanungan ng taong bayan. At pinaratangan pa ang ating Pangulong Duterte na siya ay isang sinungaling. Anong kasinungalingan doon mga ka-reaction? Ano ang kasinungalingan sa sinabi ni Pangulong Duterte? In the first place, walang kasinungalingan mga ka-reaction. Bakit? Sinabi lang naman niya yung sinabi ni Ungab na meron silang matibay na ebidensya na may pirma ng mga kongresista at may pirma ng mga senador
at yung dala-dala niyang bicameral committee report ay authenticated. Ngayon, saan tatakbo ang taong bayan ngayon? Katulad na lang nito si Bong Revilla, si Ramon Bong Revilla Jr. Mantakin mo, pinapalit niya yung apelyido niya para lamang sa kanyang kapritsyo na manalo siya sa pagkasenador. Bakit? Ang Revilla siyempre arbandang dulo. Itong Revilla na matalino at genius, si Buduts Boy, si Boy Buduts, ang ginawa niya ang apelido, Bong Revilla. Kasama ng apelido niya, Bong Revilla. Takin mo yan. Halimbawa, yung anak ko, papapalit niya yung pangalan niya. Ha? Palalagyan niya ng para lang manalo siya sa sa politika. Ay, nako. Pararamdam ko sa kanya kung napakasarap manalo sa politika nang may kaanimalan, kawalangyahan. Ha? Katarantaduan yun, Boy Buduts. Ha? Pati yung mga kalaban mo sa politika, sa pagkasenador, Boy Buduts, makinig ka dito. Oo, walang iya ka. Hindi ka nahiya sa mga kalaban mo sa senador, pagkasenador. Hindi ka nahiya. Ginawan mo talaga ng paraan, tarantado ka, ginawan mo ng paraan para lamang ikaw ay mauna dun sa mga balota. Wala kang hiya. Hindi ka nahiya sa sarili mo, sa pamilya mo. Sa taong bayan, hindi ka nahiya. Noong 2009 at 2010 pa pala na pinagawa yun. Hindi ka nahiya, hindi ka nakukonsensya. Hindi ka lumalaban ng patas eh. Hindi ka lumalaban ng patas. Kung ganyan pala, pwede palang ganyan. Halimbawa, si Marcoleta. Pwede pala niyang palagyan ng Marcoleta. O kaya si Vic Rodriguez. Rodriguez. Pwede pala yun. Basta pumunta ka lang diyan sa Usgado. Sa Regional Trial Court. Pupunta ka lang dyan, sasabihin mo, gusto kong palagyan ng letter A yung apelyido kong una para pagdating ng eleksyon, nauuna ako dun sa mga listahan. Di po ba mga ka-reaction? O kaya, ang gawin kaya ng COMELEC, magkakaroon sila ng raffle. Hindi siya, anong tawag doon, hindi siya yung alphabetical order. Limbawa, nabunot una si Marcoleta, magiging number 1 si Marcoleta. Nabunot na pangalawa, si Bato de la Rosa, magiging number 2 si Bato de la Rosa. Yung raffle. Di ba dapat gano'n na lang ang gawin nila? Para naman yung mga letters na bandang huli, may chance sila kasi nga raffle eh. Raffle yung mga parang bingo ganun. Di ba? Para yung gusto mandaya, katulad ni Bong Revilla, si Boy Buduts. Mantagin mo yan, Boy Buduts. Di ka naiya sa sarili mo? Ginagawa mo yan? Wala talagang pakapalan na ng mukha. Di ba? Na-acquit ba to sa pagnanakaw, plunder? Na-acquit siya? Napawalang sala? Sa plunder? Okay. Congratulations naman kung napawalang sala ka sa plunder, sana totoong hindi ka magnanakaw. Di ba? Pwede ka ba sumumpa na ikaw ay hindi magnanakaw? Isumpa mo buong pamilya mo na matigok lahat? Kung hindi ka talaga magnanakaw? Di ba? Doon maniniwala ang tao. Halimbawa, ako po ay sumusumpa na ako ay hindi nagnakaw at hindi magnanakaw sa kaban ng bayan at matitigok, matotodas na ang buong pamilya kung ako ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ganun. Siguro maniniwala kami. Di ba? Hanggat hindi nangyayari yun na hindi ka sumusumpa, hindi ka nagpa-promise na hindi ka magnanakaw di ba? Magkakaroon ng agam-agam ang taong bayan na baka nga ikaw ay magnanakaw. Di ba? Baka lang. Di ba? So, yun nga, napakakapal ng mukha ni Boy Buduts. Napakabulok ng yung style, Brad. Nakakasuka. Hindi ka gentleman. Mantagin mo R, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. So, dapat mauuna sa iyo si Marcos, si Jaime Marcos. Dahil hindi ka gentleman, inutakan mo sila, pinalagyan mo ng letter B yung una mong... Sino kaya nakaisip nun no? Hindi ka naiya sa mga kasama mo sa Senado? Hindi ka naiya? Pag nakikita mo si Villar, hindi ka naiya sa kanya?
na inunahan mo siya sa balota para lang manalo. Si Villar, yung ABCDFGGGQRSTUV. O tama nga naman, nauna ka pa rin kay Villar dahil arka. Yung iba, di ba, hindi ka ba naiya kay Bato de la Rosa? O, hindi ka ba naiya kay Abalos? Ay, hindi naman, kasi si Abalos walang hiya din yun, pero nauuna yun. Di ba mga ka-reaction? Mantagin mo yan na Boy Budots. Makikita ka ng mga tao, Boy Budots, isa kang taong tuso. Hindi marunong lumaban ng patas. Hindi ka marunong lumaban ng patas, kailangan mo mandaya. Kailangan mong ipabago yung apelyido mo. Kailangan mong gamitin yung bong para lamang mauna ka sa balota. Di ba? Kung ako sa kanya, magano ako idadrop ko na yung bong. Sasabihin ko sa Comelec, dalhin nyo na ako dun sa letter R. Ay, Revilla, di ba? O, letter R. Yung katabi ni Rodriguez. R, Revilla Rodriguez. So, nauuna ka pa rin kay Rodriguez kasi Revilla Rodriguez. Di ba? Yun lang ang ng taong bayan sa'yo. Every time and every now and then, pag naaalala ko yun, naiinis ako eh. Naiinis ako. Kasi ikaw, di ba, ayaw mong madaya. Di ba, nakulong ka. Feeling mo, dinaya ka. Feeling mo, walang justice. Hindi na-serve sa'yo yung proper justice. Yung bang ginawa mong Bong Revilla, may justice ba yun para sa mga kasama mo? O may justice ba yun para sa taong bayan? Na ikaw mismo ginago mo yung sarili mo. Pinapalit mo yung apelido mo, Bong, dahil lamang para manalo ka bilang senador. Di ba? Ang kapal ng mukha mo, Brad. Totoo, ang kapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo, Bong Revilla. Sobrang kapal ng mukha mo. Alam, nakakainis lang kasi mga kareaksyon. Nakakainis lang mga kareaksyon. Na matagal na pala tayong ginugoyo ni Bong Revilla. Di ba? Di ba, matatanda ka, magkakaedad ka, titignan mo yung sarili mo, yung karangalan na naging senador ka, ay dahil lamang dinaya mo yung mga kasama mo. In a sense, na dapat ikaw nasa ulian ng mga senador, pinapalit mo. Pumunta ka ng Regional Trial Court. Isinabatas. Tama nga naman, legal nga naman mga kareaksyon. Dumaan siya sa tamang proseso. Pero, anong morality nun? Anong morality nun? Mas matalino ka sa mga Pilipino? Napakatalino mo, ganun. Papapalit mo yung apelido mo. Di ba? Bakit anong dahilan? Bakit pinapalit mo yung apelido mo? Dahil para maganda yung apelido mo, Bong Revilla, ganun. Yung surname mo, gawin mo Bong Revilla. Gagawin mong surname yung pangalan mo. Sasama mo sa apelido mo yung pangalan. Sasabihin mo dun sa PSA, isama nyo na po yung Bong Revilla para buo na yung apelido ko. Pangit no? Pangit. Hindi ka naging magandang ehemplo sa buong Pilipinas. Hindi ka naging magandang ehemplo para sa amin. Sa aming mga Pilipino. Isa kang masasabi naming dinadaya mo yung sarili mo. Nananalo ka ng hindi patas. Nananalo ka ng merong pag-agrabyado. Pero para sa iyo, patas yan, masasabi kong patas na rin. Kung para sa iyo, justifiable yan, masasabi kong justifiable. Kung para sa iyo, ang ginagawa mo ay makakapagbigay ng dangal sa pamilya mo, sa pangalan mo, mantagin mo ang asawa mo ngayon, ang pangalan niya, Lani Bong Mercado, Lani Bong Revilla. Para yatang hindi magandang pakinggan yan, no? Halimbawa, pangalan ng anak mo, Jason Bong Revilla, ganun. Tama, di ba? Kasi susunod sila sa pangalan, sa apelyido mo. Lahat sila, apelyido nila, Bong Revilla, di ba? Di ba mga kareaksyon? O, kaya naman dito, makikita natin mga kareaksyon, na pag mga ganitong klaseng politiko, ang reaksyon ko lang dito, hindi nila kayang lumaban ng patas sa patas na labanan. Sa bagay, mga politiko gagawin nila lahat, ibebenta nila pati kaluluwa nila kay Satanas para lamang manalo sa kanilang mga ninanasang kapangyarihan sa gobyerno, sa ating bayan. Di ba? Pipiliin ko ng maging simpleng tao. Papalakihin ko ang aking mga anak, ang aking pamilya, pakakainin ko sila sa sinasabi nating patas. Palalakihin ko sila sa patas na labanan. Ni Singkong Kusing,
na galing sa kawalangyahan, na galing sa kaanimalan, na galing sa pandaraya, na galing sa pandarambong, na galing sa hindi tama, ay hindi ko kayang ipakain sa aking mga pamilya. Masama po yan. Hindi maganda yan. Di ba? Kaya nga sinasabi natin mga kareaksyon, sino man ang magtangkang mag-offer sa Reaction TVPH ng pera para lamang sila ikampanya ngayong darating na eleksyon, ay wag na po. Wag na kayo mag-try. Halimbawa, alam nyo naman, kinakampanya ko si Marcoleta. Kinakampanya ko si Vic Rodriguez. Kinakampanya ko yung buong PDP laban. Di po ba? Ngayon, halimbawa, inoperan ako ng PDP laban at ni Vic. Halimbawa, si Vic sabi niya, Reaction TVPH, hanggang eleksyon, operan kita, kontrata tayo ha, 500,000 pesos per month. Ay, hindi pwede. Hindi pwede yun. Dapat at least 2 million. Joke lang. Attorney Vic, wala, hindi ako magpapabayad. Hindi tayo mga bayarang media eh. Punta sila sa mga media. Doon sila magbayad. Doon sila mag-advertise. Pero dito, i-advertise ko sila ng libre. Kasi yun ang mission ko, ay at least makatulong tayo na makapagluklok tayo ng matitinong mga tao dyan sa mga sangay ng ating mga sa gobyerno, lalong-lalo na po sa Senado, sa Presidente. Yun lang po kasi sa lokal hindi ako masyadong aware kung ano nangyayari sa local politics eh. Nakafocus po tayo sa national politics. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli. Pero bago po natin tapusin ang ating napakagandang reaction video ngayon, ito po pala, baka makalimutan ko, ito po ngayon ang pinapasikat nila. Ito. Hindi po yan, hindi yun. Hindi tumitigil ang Philippine National Police. Ito po yung ginagawa ngayong paraan ng administrasyong ito para ma-segue nila. Para ma-segue nila ang problema ng administrasyong ito. Yung BICAM. Alam po ninyo kung ano yun? Sino po yun? Si Bantag. Binuway po nila yung kaso ni Bantag. Paano mahuli si Bantag? Paano mahuli si Bantag? Kayo naman. Kala nyo magpapahuli si Bantag sa inyo? Pag tinulong nyo si Bantag, para na rin siya nag-suicide doon. Ang daming galit sa kanya doon sa loob. Oh. Di ba? Hindi magpapahuli ng buhay yan. Pero dito mga karyaso, pakinggan natin. Hindi tumitigil ang Philippine National Police o PNP sa paggalugad sa iba't ibang sulok ng bansa para mahanap si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Ginawa ng PNP ang pahayag matapos sabihin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na malapit nang maaresto si Bantag matapos ang ilang buwang pagtatago sa batas. Ayon kay PRO 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, may mga biniberipika ang PNP na ilang lugar sa norte na maaaring pinagtataguan nito. Wala pa naman umanong indikasyon na nakalabas na ng bansa si Bantag. Batay na rin sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ng PNP na maaaring gumamit ito ng backdoor para makalabas ng bansa. Sa tingin po niya, lalabas ng bansa si Bantag? Hindi lalabas ng bansa si Bantag. Pag lumabas ng bansa si Bantag, lalo siyang mahuhuli. Nasa Pilipinas lang yan. Hindi ko lang alam kung saan sa Pilipinas. Pero 100% hindi magpapahuling buhay yan. 100% yun. Gurot yan eh. Gurot yan. Tsaka yung kaso niya, hindi ako naniniwala dun eh. Hindi ko lang alam. Siyempre, personal opinion ko yun. Hindi ako naniniwala na siya ay guilty. Personal opinion lang naman. Kasi di pa naman napapatunayan, di ba? Inahanap pa lang siya. Ngayon, pag napatunayan naman, iniwala na ako na siya ay guilty. Kailangan mo na nila mapatunayan. Pero habang hindi nila napapatunayan, palagay ko hindi siya guilty. Di ba? Beyond reasonable doubt. He is a former Marine
soldier, graduate po siya ng academy. So definitely in terms of handling guns ay talagang alam niya humawak ng baril. Pero sabi nga natin, hopefully kung nakikinig po siya ngayon, nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sana humantong sa ganun na magkakaroon pa ng sakitan or worse, may masasaktan pa doon sa magkabilang side po. Nakakatawa po yung mga remulay, ano. Hindi nila alam paano nila i-extinguish yung fire. Hindi nila alam kung paano nila patayin yung apoy. Yung apoy, hindi nila alam paano nila patayin. Yung nangyayaring apoy ngayon sa administrasyon. Nilabas nila si Bantag. Bantagin mo yan, biglang nabuhay yung paghahanap kay Bantag. Di ba mga reaction? Dapat pag hinahanap mo ang isang tao, dapat nga hindi mo tinetelevise yan eh. Kung totoong meron silang lead, nandun siya, nandun. Eh di dapat hindi na nila tinelevise. Kaya lang gusto na naman nila na ang mga vloggers ay pumunta kay Bantag. Wala na, tapos na, nagtatago na nga eh. Paano mo pa iba-vlog yung nagtatago? Diba? Kung hindi nagtatago yan, pwede natin i-vlog. Nagtatago na, iba-vlog mo pa. Diba? Para sinasabi mo, yung tao, nagtatago na, tayo.